Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga kamaster. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3371. Dito na biglang tumakbo ang isang sundalo papasok sa hall. Namutla ang mukha nito habang mangiyak-ngiyak na sinasabi kay Teddy na, may masama po akong balita. May isang lalaki po na puwersahang pumasok sa gate ng city, nandito raw po siya para iligtas ang babaeng nakawala kanina. Ano? Agad na hinampes ni Teddy ang kanyang kamay sa table at agad na napatayo habang sumisigaw sa sundalo ng, ano ang ibig nitong sabihin? Mayroon nang nagligtas sa babaeng iyon kanina kaya paanong may pumunta pa rin dito para iligtas siya? Hindi naging maganda ang mood ni Teddy sa mga sandaling ito. Bam! Nang biglang sipin pabukas ang pinto papasok sa mansyon ng mayor na. Sinabayan ng isang malakas na pagsabog. Dito na tumakbo papasok sa hall ang isang taong naglabas ng napakatinding aura. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Naging determinado ang itsura nito habang nagpapakita ng pagkabahala ang kanyang mga mata. Kalahating araw na ang nakalipas ng magulat at magalit si Daryl nang malaman niya ang mula kay Albert ang tungkol sa paghuli kay Yuri ng 12 Paladins matapos nitong magpanggap bilang Goddess of Light. Agad siyang umalis sa city nang walang pag-aalinlangan nang mabalitaan niya ito. Isa pa ring babaeng may busilak na puso at pagmamahal kay Daryl si Yuri kahit na isa pa itong diwata kaya hinding-hindi niya hahayaang maging hadlang si Yuri matapos niyang gumugol ng mahabang panahon para hanapin ito. Bago pa man siya makarating sa Storm City, napagdesisyonan ni Daryl na ililigtas niya si Yuri anuman ang mangyari kahit na gaano pa karami ang mga sundalo rito. Buwiset, puwersahang nagpunta rito ang lalaking ito. Kumislap sa sobrang galit ang mga mata ni Teddy habang pinag-aaralan nito si Daryl. Kasabay nito ang paglabas ng mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Daryl. Ang lakas ng loob nito para puwersahang pumasok sa Storm City. Dito na nagising sa katotohanan si Teddy. Sino ka? At alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Alam mo ba ang kapalit ng sapilitan mong pagpasok sa mansyon ng mayor? Sigaw nito habang nakatitig kay Daryl. Nasa Saint King lang ang lakas ng lalaking ito pero nagawa na niyang maglakas loob na pumunta rito. Siguradong gusto na niyang mamatay. Isip ni Teddy na walang kaalam-alam sa tunay na lakas ni Daryl na hindi magagawang maimagine ng kahit na sino sa kanila. Huminga naman ng malalim si Daryl bago siya magsalita ng malakas at malinaw. Kung ganoon ay ikaw ang taong namamahala sa Storm City, tama. Hindi na ako magpapatumpik-tampik pa. Ibigay mo na si Yuri sa akin. Naging malakas at parang kidlat ang kanyang boses na nag-echo sa buong Storm City. Agad na nagdilim ang itsura ni Teddy nang marinig niya ang demand ni Daryl habang namumuo ang galit sa kanyang dibdib. Napahiya na siya nang mailigtas ni Bonnie si Yuri sa harap ng maraming tao. Naiinis pa siya sa nangyari nang bigla namang pumasok ang lalaking ito sa mansyon para iligtas si Yuri. Buwiset, iniisip niyo ba na magagawa niyo kaming pasukin ng ganito sa Storm City sa sandaling may kailanganin kayo sa amin? Nagugulat na sinabi ni Teddy. Hindi na siya nakipaglokohan kay Daryl habang dinuduro ito at sumisigaw na sinasabi, pabagsakin ninyo ang lalaking ito at bitiin sa lalong madaling panahon. Agad na sumugod papunta kay Daryl na parang isang malaking alon ng higit sa 100 mga sundalo nang ibaba ni Teddy ang kanyang utos. Nag-init naman sa sobrang galit si Daryl nang makita niya ang pag-uutos ni Teddy sa kanyang pagbitay ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang ipinakita na kahit kaunting takot habang hinaharap ang mga sumusugod na sundalo. Pagbibigyan kita kung gusto mo talagang makipaglaban. Roar! Nang bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng isang dragon na bumalot sa kanilang paligid. Isang gintong liwanag naman ang bumaba sa hall nang ilabas ni Daryl ang sumasabog sa lakas niyang aura. Dito na pumuligid sa kanya ang siyam na mahahabang mga dragon na parang isang slaughter god. Kabanata 3372. Ascension of the Nine Dragons. Pumatay ka, utos ni Daryl habang nakaturo sa daan-daang mga sundalo sa kanyang harapan. Dito na lumipad ang siyam na naghahaba ang mga dragon sa direksyon na tinuro ni Daryl. Agad na pinunit ng mga ito ang ere na kanilang dinaraanan. Ano, hindi ba't nasa Saint King lang ang lakas niya? Bakit naging ganito ka nakakatakot ang kanyang aura? Ano ang naglalakihang mga halimaw na ito?
Nagulat at nagpanik dito si Teddy. Walang mga drogang nabuhay sa Roland Continent kaya natural lang na walang ideya si Teddy sa kung ano ang siyam na mga drogang nilabas ni Daryl pero agad niyang naramdaman ang nakakatakot na aura ng mga ito kaya mabilis itong nagpanik. Kasabay nito ang nabablangkong pagtingin ng daan-daang mga sundalo sa siyam na mga gintong dragon sa sobrang takot. At pagkatapos ay agad na tinamaan ng matinding puwersa na nagmula sa dragon ang mga sundalo bago pa man sila makapag-react. Napasigaw at napatili na lang ito sa tindi ng kanilang dinanas. Nasa 50 mga sundalo ang nasugatan ng malubha ng mga dragon, dumura na lang ang mga ito ng dugo habang tuluyang nanghihina ang kanilang mga katawan. Gas! Napahinga na lang ng malalim si Teddy at ang ibang mga sundalo. Natahimik ng husto ang buong mansyon habang nakatingin ang lahat kay Daryl na parabang nakatingin sila sa isang halimaw. Ang ginawa lang naman ni Daryl ay ilabas ang nag-iisa niyang move na pumatay ng higit sa 50 mga sundalo. Tatao pa ba siya? Tao pa ba ang hayop na ito? Natigilan dito ang lahat. Nagugulat na tumingin sa kanya ang lahat habang naglalakad si Daryl palapit kay Teddy habang nanlalamig na sinasabing, "Isang beses na lang kitang tatanungin, nasaan si Yuri?" Nagmukhang wala sa sarili si Daryl habang ginagawa ang lahat para lang mailigtas si Yuri. Kamahalan, niligtas po ng isang napakalakas na babae ang Yuri na iyon. Mapait nang umiti si Teddy habang pinupunasan ang malamig niyang pawis. Nagmukhang nainervyos si Teddy nang sabihin niya iyon. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagka-arrogant at katigasan ng ulo na ipinapakita niya kanina. Inakala niya na madali niyang mapapatamba ang tao sa kanyang harapan pero hindi niya inasahan na. Tinatago lang pala ng kanyang kalaban ang lakas nito na umabot sa punto kung saan nagawa nitong pumatay ng higit sa 50 mga sundalo sa loob ng isang pag-atake. Masyado nang malakas si Daryl kaya kinailangang yumuko ni Teddy sa harapan nito. Niligtas siya, napasimangot na lang si Daryl nang marinig niya ang isinagot nito. Dito na siya tumitig kay Teddy habang sinasabi na, "Binabalaan kita, huwag mo akong lalikoan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ngayon si Yuri." Inakala niyang nagsisinungaling lang si Teddy dahil alam niyang walang kahit na sinong kaibigan si Yuri sa buong Roland Continent. Kaya sino ang maglalakas loob na magligtas dito? Siguradong nakakulong lang ito sa isang lugar. Totoo po ang sinasabi ko, kamahalan. Hindi po ako nagsisinungaling sa iyo, mayroon kung nagligtas sa kanya. Kung gusto niyo po ay magtanong kayo sa ibang tao para lang maniwala po kayo sa akin. Halos mangiyak-ngiyak na si Teddy nang hindi maniwala sa kanya si Daryl. Agad namang tumango ang mga nakapaligid na sundalo sa kanya. "Opo, niligtas po ito. Nakita po ito ng aming mga mata." Mas lumalim pa ang pagsimangot ni Daryl nang marinig niya ang sinabi ng mga tao sa kanyang paligid. Dito na tumindi ang kanyang pag-aalinlangan sa sinasabi ng mga ito. "Iniisip mo ba na maniniwala ako sa simpleng pago ng mga tauhan mo? Malaki ang tsansa na nagsasabuatan lang kayo para lokohin ako." Nanlalamig na tumitig si Daryl kay Teddy habang ginagamit ang determinado nitong boses. "Kilala mo ba si Winston? Ako ang pumatay sa kanya. Kaya susunugan ko ang buong Storm City sa sandaling hindi ko makita si Yuri ngayong araw." "Ano, siya ang pumatay kay Winston?" Natigilan si Teddy nang marinig niya ang balita habang walang magawa sa kanyang kinatatayuan. Halos mangiyak-ngiyak na ito ngayon sa kanyang pwesto. Nahihibang na ba siya? Malinaw ko na itong sinabi pero bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Naramdaman ang nai-stress na si Teddy na para bang gusto na niyang sigawan si Daryl pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili nang maisip niya ang lakas nito. At sa wakas, habang nasa ilalim ng matinding pressure na ibinibigay ng aura ni Daryl, agad na nakaisip si Teddy ng isang ideya. "Sige na po, huwag na po kayong magalit kamahalan. Hindi na dapat ako nagsinungaling sa iyo. Kasalukuyang nasa Storm Mountain, na nasa hilaga ng city ngayon si MS Yuri," sabi ni Teddy habang ipinapakita ang bahagya niyang pagngiti. Nagmukhang seryoso sa kanyang pagsasalita si Teddy habang kumikislap ang malatuso niyang mga mata. Makikita sa ilalim ng mga bangin sa Storm Mountain na nasa hilaga ng city ang isang napakalaking natural cave na para bang walang hangganan. Madalas na tinatamaan ng naglalakas ang mga bagyo ang lugar na iyon kaya pinangalanan ang syudad na malapit dito bilang Storm City. Kabanata 3373. Pinag-isipan ito ng husto si Teddy. Ngayong ayaw talaga maniwala sa kanya ni Daryl,
Mas mabuti kung papupuntahin na lang niya ito sa nakakatakot na kuwebang iyon. Siguradong hindi na ito makakalabas ng buhay sa sandaling makapasok siya rito. Dalhin mo ako roon, dali. Walang pasensyang sinabi ni Daryl. Tumango naman si Teddy habang ipinapakita ang isang mataas na ngiti sa kanyang mukha. Dito na niya dinala si Daryl palabas ng mansyon para ilakad ito papunta sa Storm Mountain. Sinamahan din sila ng 12 ng mga sundalo paakyat ng bundok. Napasimangot na lang si Daryl habang tumitingin sa paligid nang makarating sila sa tuktok ng bundok. Buwisit, isang napakalaking kuwebo lang ang makikita sa ilalim ng banging. Ito, wala akong nakikita na kahit anong bakas ni Yuri rito. Nasaan na siya? Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Nagpakita naman si Teddy ng isang maliit na ngiti habang magalang na sumasagot ng, nasa loob po siya ngayon ng kuweba. Ikinulong siya dahil sa nakamamatay niyang kasalanan na pagpapanggap bilang Goddess of Light. Masyadong naging magaling ang ginawa nitong Pugarte kaya walang sinuman ang kamwestiyon sa kanyang mga sinasabi. Tumango naman dito si Daryl. Sige, siguruhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo kung ayaw mong makita ang galit ko. Whoosh! At pagkatapos ay agad niyang ginamit ang kanyang elixir field habang Kabanata 3373. Tumatakbo papasok sa kuweba. Dito na natigilan si Teddy at ang mga sundalo. Mamasyado nang wala sa sarili ang lalaking ito. Walang dulo ang kuwebang ito pero nagawa niya pa ring pumasok dito. Nagliwanag dito ng husto si Teddy habang nakakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Nagawa talagang pumasok ng lalaking iyon sa loob. Inalis na rin ito ang malaking tinak sa aking likuran. Siguradong mamamatay siya sa sandaling pumasok siya sa hukay na iyan. At pagkatapos ay inutusan na niya ang kanyang mga sundalo na bumalik sa Storm City. Samantala, sumipol ang hangin sa mga tainga ni Daryl habang lumilipad siya papunta sa ilalim ng bangin. Habang tumatagal ay mas pabilis ng pabilis ang kanyang pagbagsak pero hindi pa rin siya nagpanik dito. At sa halip ay nagawa nitong gamitin ang kanyang Heavenly Halberd para ipangsaksak sa gilid ng bundok para mapabagal ang kanyang pagbagsak. At pagkatapos ng 10 minuto ay nagawa na rin niyang lumapag sa lupa. Nasugatan na siguro siya ng malubha kung nangyari lang ito 10 taon na ang nakalilipas. Pero masyado na siyang malakas ngayon kaya 2 hakbang lang ang kanyang kinailangan para makatayo ng diretsyo. Mabilis siyang tumingin sa kanyang paligid habang nagagalit na sinasabing, buwisit, niloko na naman nila ako. Isa, napakalaki ng kuweba sa kanyang harapan na binubuo ng iba't ibang mga daanan papasok dito na parabang isang malaking maze. Sumipol ang hangin sa kanyang paligid habang napapansin na walang kahit na anong bakas ng buhay sa loob nito. Susunugan ko ang buong Storm City sa sandaling makabalik ako. Dito na dahan-daw ang naglakad papasok ang galit na si Daryl. Naramdaman ni Daryl ang paglakas ng hangin habang naglalakad siya papunta sa loobang bahagi ng kuweba kaya hindi na naimulat pa ni Daryl ang kanyang mga mata. Paano naging ganito kalakas ang hangin sa loob ng kuwebang ito? Isip ni Daryl, hindi na niya ito inisip pa ng masyado. Gusto niya lang namang humanap ng daanan palabas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Dito na siya biglang nakaramdam ng isang wave ng aurang bumuhos sa kanyang harapan. Dito na niya biglang narinig ang isang nakabibinging tunog. Roar! Buwisit! Nagulat ng husto si Daryl habang kumakabog ng mabilis ang kanyang puso. Masyadong malakas ang tunog at wala ring kahit na anong uri ng halimaw ang may kakayahang gumawa ng ganito ka nakakatakot na angle. Posible ba talagang magkaroon ng mga ganitong uri ng halimaw sa Roland Continent? Ang kuweba kayang ito ang tahanan ng mga halimaw na ito. Isip ni Daryl habang pinabibilis ang kanyang paglakad. Pagkatapos makapaglakad ng 100 metro ay nakarating na rin si Daryl sa isang dambuhalang bato na gamulat ng husto sa kanya. Kabanata 3374. Nakita ni Daryl ang isang dambuhalang halimaw na nakahiga sa kanyang harapan. Mayroon itong haba na nasa 100 metro at katawang walang kahit na isang balahibo. Nabalot lang ito ng kulay pula at itim na kaliskis. Nagkaroon din ng mahabang buntot at leeg ang halimaw na ito. Sa unang tingin ay nagmukha itong isang dinosaur sa Nine Mainlands pero nagkaroon ng isang pares ng mga pakpak sa kanyang likuran. Maging ang mga nito ay nagmukhang demonyo sa sobrang pula habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang nakakatakot na aura. Mas nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang lakas ng halimaw na ito.
Masyado itong malakas pagkatapos nitong maabot ang level ng isang Saint God. Pagkatapos matigilan ng higit sa 10 segundo, nakapag-react na rin si Daryl habang humihinga ng malalim sa kanyang kinatatayuan. Ay ito na kaya ang dragon sa kanilang mundo? Isip niya, marami nang nabasang mga sinaunang libro si Daryl sa study room ni Dominic noong una siyang makapunta sa lugar na ito. Dito na niya nakita ang isang record na tungkol sa mga dragon sa isa sa mga sinaunang libro na kanyang nabasa. Kahit na mayroong mga dragon sa Roland Continent, nalalayo naman ang itsura nito sa mga dragon na nakatira sa Nine Mainlands, masyado ring wild at malademonyo ang halimaw na ito. Ayon sa sinaunang mga libro sa Roland Continent, masyado raw malakas at makasarili ang mga dragon dito. Nagagawa ng mga itong sumugod sa mga syudad para atakihin ang mga tao, 2,000 taon na ang nakalilipas nang. Biglang magpakita ang mga dragon at mula noon ay hindi na sila nakita pang muli ng mga taong nakatira sa Roland Continent. Buwisit, inakala kong walang laman ang kuwebang ito, hindi ko inasahang makakakita ako ng dragon dito, isip ni Daryl habang humihinga ng malalim sa sobrang gulat. Pero hindi pa rin ninerbiyos dito si Daryl. Kasalukuyang nakahiga ang dragon habang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata na para bang nagpapahinga ito. Maliban pa rito ang 2 mga gawa sa jade na tinak na nakatusok sa magkabila nitong mga pakpak. Nakita ni Daryl ang fulo na inukit sa mga tinak na ito na siya ring naglabas ng kakaibang aura sa paligid. Siguradong ang mga tinak na ito ang dahilan kung bakit hindi makalipad ang dambuhalang dragon na ito. Dito na tiningnan ng maigi ni Daryl ang mga tinak na nakatusok dito nang bigla siyang magulat, halos mapasigaw. Siya nang makita niya ito dahil nagmukha itong isang trap dragon thorn. Noong unang itatag ni Daryl ang Elysium Gate Sect ay nagawa niyang kumulekta ng napakaraming mga sinaunang libro at dokumento. Makikita sa isa sa mga ito ang tungkol sa pag-imbento ng mga cultivator sa isang secret weapon na tinawag nilang trap dragon thorn para manghuli ng mga dragon. Siguradong hindi makakagalaw ang sinumang dragon na tamaan ng trap dragon thorn. Pero natural lang din na mawala sa isipan ng mga cultivator ang impormasyon tungkol sa trap dragon thorn nang mawala ang mga dragon sa Nine Mainlands. Hindi inasahan ni Daryl na makakakita siya nito sa ibang mundo. Russell, habang nasa gitna ng kanyang pagkagulat ay nakarinig si Daryl ng ilang magagaan na hakbang na papalapit sa kanya mula sa isang daanang mula sa kanyang kanan. At pagkatapos ay unti-unting nagpakita ang 2 mga imahe sa kanyang harapan. Isang lalaki at isang babae ang mga imaheng ito. Nakasuot ang babae ng isang masikip na armor na nagpakita sa perpektong hubog ng kanyang katawan habang ipinapakita naman ng mislan nitong mukha ang angkin nitong kagandahan. Mukhang pagod na ito habang hinahawakan ng mislan at magandang kutsilyo sa kanyang kamay. Nakasuot din ang gwapong lalaki ng isang armor habang ipinapakita ang pagod niyang mukha. Siya iyon. Nagulat ng husto si Daryl nang makita niya ang itsura ng babae. Ito ay walang iba kundi si Madeline na anak ng tumatayong pinuno ng Bounty Alliance na nakilala ni Daryl sa Alandis. Nagawa niyang bumisita noon sa Bounty Alliance kung saan niya nagawang mailigtas si Mr. Chase. Hindi nagtagal ay nagsanib puwersa sila ni Madeline para hulihin ang lider ng mga bandidong si Osram. Bakit siya nandito? Isip ni Daryl. Dito na nakita ni Madeline si Daryl bago mapatalon sa sobrang surpresa. Agad niyang pinigilan ang kanyang nararamdaman habang mahinang sinasabi kay Daryl na, "Buhay ka pa pala, Daryl. Inakala kong patay ka na. Ano ang ginagawa mo rito?" Noong una ay kinilala si Daryl bilang Royal Court Knight ng Heavenly Star Principality. Hindi nagtagal ay biglang mayroong nangyari sa Alandis na nagudyok sa mga sundalo nitong habulin si Daryl. At ang huling nakita ng mga ito ay ang pagkahulog niya sa bangin, walang sinuman sa mga ito. Ang nakasigurong buhay pa siya sa ilalim ng bangin na iyon. Kabanata 3375. Nakaramdam ng konsensya si Madeline nang marinig niya ang balita. Kahit na hindi siya malapit kay Daryl, nagawa pa rin niyang mahuli si Osram nang dahil dito. Kaya natuwa siya nang gusto nang makita niyang ligtas si Daryl. "Long time no see, Madeline." Nakangiting sagot ni Daryl. Hindi naiwasang tingnan ni Daryl ang katawan ni Madeline habang nagsasalita. Wala talagang katulad ang kagandahan nito at mas naging sexy pa mula noong huli niya itong nakita. Dito na biglang tiningnan ng katabing lalaki ni Madeline si Daryl mula ulo hanggang paa bago nakasimangot na sabihing,
Madeline, sino siya? Ang lalaking ito ay nagngangalang Colin. Ito ay isa sa mga pinsan ni Madeline. Isa na itong Saint Honor level na kakasali lang din sa Bounty Alliance. Naiinis nitong tiningnan si Daryl habang nagsasalita. Nakasuot lang ng ordinaryong mga damit ang lalaking ito na mayroong lakas na nasa level ng Saint King, pero nagawa pa rin niyang makilala ang aking pinsan. Isip nito, mukha namang nasabik si Madeline habang nagmamadaling ipinapakilala ang dalawa sa isa't isa. Pinsan, ito nga pala si Daryl, ang lalaking nakwento ko sa iyo noon. Tinulungan niya akong hulihin si Osram. Natigilan dito ng isang sandali si Colin. At pagkatapos ay bahagya na lang itong natawa habang sinasabi na, Pinsan, paano kanya nagawang tulungan na hulihin si Osram gamit ang lakas na nasa Saint King level? Siguradong sinuswerte lang siya kung magagawa niya man ito. Naiinis namang ngumuso si Madeline nang marealize niya na hindi siya pinaniniwalaan ni Colin. Gumaganda ng husto ang mukha nito sa bawat sandaling may inis siya ng ibang tao. Nagpakita naman ng kalmadong itsura si Daryl. Pagkatapos ng maraming taon niya sa mundo ng mga cultivator, mas anay na siyang ma-misinterpret ng mga tao sa kanyang paligid. Pagkatapos makipag-usap kay Madeline, nalaman ni Daryl na hinahabol ng mga ito ang isang kilalang kriminal. Nagawa nitong makatakas ng mapadpad ang magpinsan sa Storm Mountain. Aksidente lang na napunta sina Madeline at Colin sa kuwebang pinasukan ni Daryl. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap ay napansin na rin ni Madeline ang dragon na nagpapahinga hindi kalayuan at nagulat ng gusto kaya agad na nanginig ang kanyang katawan habang lumalambot ang kanyang mga tuhod. Kasabay nito ang pagbubuntong hininga ni Colin habang natitigilan sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagawa na ring mauna ni Madeline sa pagre-react gamit ang nanginginig niyang boses. Di dragon, mamay dragon dito. Agad namang naglakad si Colin para ilagay ang kanyang sarili sa harapan ni Madeline. Huwag kang mag-alala, pinsan, nandito na ako. Comfort nito habang namumutla ang kanyang mga mukha at nanginginig ang kanyang mga binti. 2,000 taon na ang nakalilipas mula noong mawala ang dragon na nagpapahinga sa kanilang harapan kaya imposible para sa mga itong hindi mag-ulat sa kanilang nadiskubre. Dito na nagising ang natutulog na dragon matapos nitong mapansin ang paggalaw at ingay mula sa 3 mga taong nag-usap hindi kalayuan. Agad na tumitig ang kulay dugo nitong mata kina Daryl bago nito ibuka ng malakas ang kanyang mga pakpak na gumawa na umihip sa 3. Masyadong walang awa ang mga dragon sa mundong ito kaya ang unang naging reaksyon ng natutulog ang dragon ay ang pagpatay sa 3 mga tao nang mapansin niya ang mga ito. Dito na biglang nagbago ang itsura ni Daryl, Madeline at Colin. Natakot ang mga ito ng husto habang tumatama sa kanilang katawan ang nagngangalit na puwersa ng hangin sa maayos na daloy ng hangin sa paligid. Gumawa ang dragon ng nakakatakot at nakamamatay sa talim na puwersa ng hangin papunta sa kanila. Ano na ang gagawin natin? Nagpapanik na sinabi ni Madeline. Huminga naman ng malalim si Colin habang malakas na sinasabing, huwag kang magpanik, pinsan. At pagkatapos ay bigla nitong nilabas ang kanyang Saint Energy para sagupain ang malakas na puwersa ng hangin na papunta sa kanila. Bata pa lang ay may gusto na si Colin kay Madeline. Sumali rin ito sa Bounty Alliance para mapalapit dito. Kaya natural lang na magpakitang gilas ito sa harap ng pagsubok. Pero agad na tumalsik si Colin nang tamaan siya ng malakas na puwersa ng hangin mula sa dragon. Bang! Tumama siya sa mabatong bahagi ng pader at samuka ng dugo habang namumutla ang kanyang mukha. Kabanata 3376. Pinsan, sigaw ni Madeline. Nasa gitna pa siya ng kanyang pagkagulat nang bigla silang makangkwentro ng dragon sa kuweba. Hak! Hak! Umubo si Colin ng ilang beses at mahahalatang nasugatan ito ng husto sa pag-atake. At pagkatapos ay nagpakahirap itong tumayo sa kanyang kinaroroonan. Masyadong malakas ang dragon na ito, pinsan. Hindi natin ito magagawang labanan. Kailangan nating humanap ng paraan para makatakas. Nababahala nitong sinabi kay Madeline habang tumitingin sa kanyang paligid. Takas. Halos mangiyak-ngiyak na si Madeline nang marinig niya ang suhestyon ni Colin. Masyadong malaki ang kuweba na parang isang maze kaya paano nila malalaman kung saan sila dapat pumunta. Nagmukha namang kalmado ang nakatayo malapit sa kanilang si Daryl habang iniisip nito kung ano ba ang dapat niyang gawin habang nakatitig sa dragon. Thump! Thump! Thump!
Dito na biglang tumayo ang dragon para tumakbo papunta sa kanila. Parang naging isang maliit na burol ang dambuhalan nitong imahe habang gumagawa ng nakapagpapayanig na tunog sa bawat hakbang na ginagawa nito sa kuweba. Masyado itong nakakatakot para mapakinggan ng kahit na sino. Agad na nagpanik at nabahala sina Colin at Madeline habang dahan-dahan silang nilalapitan ng dragon. Pagkatapos ng isang saglit ay nakaisip na rin si Colin ng isang paraan para makatakas. Agad nitong ginamit ang kanyang Saint Energy para isaksak ang espada na kanyang hawak sa bangin na malapit sa kanya. Dito na biglang gumuho pababa ang mga bato na gumawa ng isang makapal na pader, na gawa nitong harangan ng malaking dragon. Pero nagawa rin itong ikulong si Daryl. Buwisit, sinabihan man lang sana ako ni Colin kanina. Simon got ni Daryl sa kanyang sarili nang makita niya ito. Pinsan, bakit mo kinulong si Daryl sa kabilang banda? Dal iyan mo. Kailangan natin siyang iligtas. Iyak ni Madeline kay Colin habang nakakaramdam ng matinding pagkabagabag. Masyadong nakakatakot ang lakas ng dragon na ito kaya magiging mahirap para sa kanilang maimagine kung ano ang mangyayari kay Daryl ngayong nakulong na ito kasama ng dragon. Pero wala namang naging pakialam dito si Colin. Bakit ka pa ba nag-aalala sa kanya, pinsan? Wala na rin tayong tatakbuhan pa kaya bakit hindi na lang natin i-distract ang dragon para magkaroon tayo ng oras na makatakas. Seryoso nitong sinabi habang malademonyong kumikislap ang kanyang mga mata. Sinadyang ikulong ni Colin si Daryl para maging target ito ng dragon. Hindi na nito magagawa pang habulin sina Colin at Madeline sa sandaling labanan nito si Daryl. Masyado itong makasarili. Nagawa niyang isakripisyo ang buhay ni Daryl para magkaroon kami ng oras para makatakas. Isip ni Madeline. Ikaw, sinabi nito bago ihanda ang kanyang sarili na sitahin si Colin sa makasarili nitong ginawa. Pero hindi na siya pinagsalita pa ni Colin habang hinahawakan ng mahigpit ang braso nito bago tumakbo palayo sa dragon. Bitawan mo ako, pinsan. Bitawan mo ako, sigaw ni Madeline. Nakasalalay na rito ang ating mga buhay, pinsan. Kaya huwag mo sana akong sisihin sa nangyari. Agad na sumama ang itsura ni Daryl nang marinig niya ng boses ng dalawa na papalayo ng papalayo sa kanya. Nagalit siya ng husto rito. Masyado ng immoral si Colin kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na isakripisyo ang buhay ng ibang tao para lang mailigtas ang kanyang sarili. Roar! Dito na sumugod ang dragon kay Daryl. Agad itong nakarating sa kanyang harapan bago nito tingnan pababa si Daryl habang ibinubuko ng husto ang malaki nitong bibig. Ninervyos naman ng husto si Daryl pero agad niyang naisip ang isang bagay. Agad niyang nilabas ang kanyang beast taming loob bago niya itingala ang kanyang ulo at sumigaw sa dragon ng sandali. Kabanata 3377. Agad na huminto ang dragon para nagtatakang tingnan si Daryl nang marinig niya itong sumigaw. Ano ang nangyari? Dito na biglang naging kakaiba ang aura na lumalabas sa lalaking ito. Dito na naramdaman ng dragon ang isang malapit na aurang nagmumula kay Daryl. Ang aurang ito ay nagmula sa hawak nitong beast taming loop. Huminga naman ng malalim si Daryl bago magpatuloy sa pakikipag-usap sa dambuhalang dragon sa kanyang harapan gamit ang beast taming loop. Dragon Dragon, wala tayong kahit na anong hinanakit sa isa't isa kaya hindi natin kailangang maglaban hindi ba? Wala pang sapat na lakas si Daryl noong mga sandaling iyon para harapin ang isang dragon. Siguradong mawawala ang malaking bahagi ng kanyang lakas sa sandaling simulan niya ang walang saysay na labang ito. Ikaw, nasusupresang kurap ng dragon. Paano mo nagawang makipag-usap sa akin? Wala pa ring ideya si Daryl na mayroong beast taming loop si Daryl na nagbigay dito ng kakayahang makipag-usap sa dragon. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, pwede mong sabihin na may espesyal akong mga kakayahan. Pinag-isipan ito ng husto ni Daryl bago bumalik ang nagmamalaki nitong poster. Isa ka lang walang kwentang tao kahit na nagawa mo pang makipag-usap sa akin. Minalas ka ngayong nakaharap mo ako. At pagkatapos ay sinubukan nitong pigilan ang pagkamakasariling nag-uumapo sa kanyang dibdib. Matagal na akong hindi nakakakain ng tao kaya malapit ko nang makalimutan kung ano ang lasa ninyo. Kaya dapat lang nakainin kita ngayong nagawa mong pumasok sa aking teritoryo. Buwisit, totoo ngang walang kasing sama ang mga dragon sa mundong ito. Nagawa ko nang maging approachable sa kanya pero wala pa rin itong ibang inisip kundi kainin ako. Napamura na lang si Daryl sa kanyang sarili habang napapasimangot sa kanyang pwesto. Pero hindi naman nagpanik dito si Daryl.
Una sa lahat ay gusto sana kitang tulungan na alisin ang nakabaong trap dragon thorn sa iyong mga pakpak. Pero kalimutan mo na ito ngayong kakainin mo lang pala ako, sabi nito sa dragon. Natigilan naman ang dragon nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Ano ang sinabi mo? Matutulungan mo akong alisin ang mga tinak na ito sa aking pakpak. Sabi ng dragon habang naguguluhang tumititig kay Daryl. Nasabik dito ng gusto ang dragon, 2,000 taon na rin ang nakalilipas mula noong makulong ito sa kuwebang ito, hindi niya nagawang makalipad matapos bumaon ng mga trap dragon thorn sa kanyang mga pakpak. Kaya paano itong hindi masasabik nang marinig niya ang alok ni Daryl na alisin ang mga ito sa kanyang mga pakpak? Tama ang mga sinabi mo. Tango ni Daryl. Nag-isip ang dragon habang tumitingin mula ulo hanggang paa kay Daryl. Masyadong tuso ang mga tao kaya naniniwala akong gumagawa ka lang ng kasinungalingan para hindi kita kainin. Tama. Nagmukhang natutuwa ang dragon habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Si Master Franklin ang nagbaon ng trap dragon thorn sa aking mga pakpak. Siya ang pinakamahusay at pinakamalakas na taong nakilala ko. Sa dinami-rami ng taon ay hindi ko pa nagagawang makakita ng kahit na sinong pumantay sa kanyang lakas. Wala nang kahit na sino maliban sa kanya ang may kakayahang magtanggal ng mga trap dragon thorn na ito. Pero nagawa mo pa ring sabihin sa akin ngayon na may kakayahan kang tanggalin ang mga ito. Iniisip mo bang maniniwala ako sa iyo? Dito na kumislap ang isang malademonyong liwanag sa mga mata ng dragon. Tumawa naman dito si Daryl. Kung ganoon ay si Master Franklin pala ang naglagay ng mga trap dragon thorn sa pakpak ng dragon na ito. Hindi na ako magtataka pa rito. Inisip niya ito ng gusto habang nagbubuntong hininga sa kanyang sarili. Paano mo na lamang hindi ko ito kayang tanggalin kung hindi ko susubukan? Sa bagay, nakulong na rin ako rito kaya wala na akong pupuntahan pa. Dito na nag-isip ng isang sandali ang dragon bago tumatainggong sumagot ng, sige, paniniwalaan kita sa pagkakataong ito. Pero sasabihin ko na sa iyo na pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo sa sandaling magsinungaling ka sa akin. Tama nga ang lalaking ito na wala na. Siyang matatakbuhan. Siguradong makakawala na rin ako sa lugar na ito sa sandaling tulungan niya akong tanggalin ang mga trap dragon thorn na ito sa aking mga pakpak, isip ng dragon. Ngumiti naman si Daryl matapos sumangayon sa kanya ng dragon. At pagkatapos ay agad na ibinaba ng dragon ang kanyang ulo, dito na walang pag-aalinlangang lumundag si Daryl paakyat sa likuran ng dragon. Pero hindi muna tinanggal ni Daryl ang mga trap dragon thorn at sa halip ay agad nitong binunot ang isang patalim para hiwain ang kanyang daliri. Dito na biglang sumirit ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Pagkatapos nito ay nagmamadali siyang naglakad papunta sa tuktok ng ulo ng dragon para patuluin ang kanyang dugo rito. Kasabay nito ang paggamit niya sa kanyang internal energy para gumawa ng isang blood ritual na magbibigay sa kanya ng pag-aari sa dragon. Hindi natagalan si Daryl na kumbansihin ang dragon na matatanggal nito ang trap dragon thorn na nakabaon sa mga pakpak nito. Ginawa ito ni Daryl para masimulan ang blood ritual na magbibigay sa kanya ng kakayahang kunin ang pagmamay-ari sa drogang ito. Kabanata 3378. Boss, dito na biglang napatalo ng nagulat at nagalit na dragon. Naramdaman nito na hindi lang isang Saint King ang lalaking nasa kanyang harapan dahil masyadong malakas ang eherhiyang pumasok sa kanyang katawan. Hindi na nito nagawa pang maimagine ang tunay nitong lakas. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang ginagawang ritual ni Daryl para mapagmayari ang dragon. Pinakawalan na rin ito ang kanyang pride habang sinasabi kay Daryl ang salitang, Master. Wala nang magagawa pa rito ang dragon kahit na ayaw niya pa itong mangyari. Wala na siyang magagawa pa sa sandaling makumplito ng isang tao ang blood ritual sa kanya. Mula ngayon ay nakatali na ang kanyang tadhana kay Daryl. Tumatango namang ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, alam kong hindi ka kumbinsido at nararamdaman mong niloko kita pero totoo ang mga sinabi ko na tutulungan kitang tanggalin ang mga trap dragon thorn sa magkabila mong pakpak. Agad na nagiba ang tono ni Daryl habang nagsasalita pero bago ko tanggalin ang mga trap sa mga pakpak mo, kinakailangan mo munang mangako sa akin na hindi ka nagagawa ng kahit na anong kasamaan na maglalagay sa buhay ng mga tao sa panganib sa sandaling makaalis ka sa kuwebang ito. Opo, Master, mabilis na isinagot ng dragon. Hindi na nagpatumpik-tampot pa si Daryl kaya agad itong tumalon sa likuran ng dragon habang tahimik na binabanggit ang formula. At pagkatapos ay agad nitong hinayla ang trap dragon thorn.
Nangangailangan ang tinik na ito ng isang formula mula sa mga sinaunang libro para matanggal. Roar! Nasabik ng gusto ang dragon nang makuha nitong muli ang kanyang kalayaan kaya agad itong tumangala at sumigaw ng malakas. Samantala, nasa 10 minuto nang tumatakbo ng walang tigil sina Colin at Madeline matapos nilang tumakas sa kuweba. Tumigil lang ang mga ito nang maramdaman na nilang ligtas ang kanilang mga sarili. Pinsan, bakit mo naman iniwan si Daryl doon? Nanginginig sa sobrang galit at hinanakit si Madeline sa mga sandaling ito. Ngayon na lang ulit sila nagkita ni Daryl bago ito abandonahin ng kanyang pinsan sa kuweba. Pinunasan naman ni Colin ang kanyang pawis at agad na kinumbinsi si Madeline. Pinsan, kaibigan mo lang si Daryl kaya bakit ba alalang-alala ka sa kanya? Hindi naman siya namatay ng para sa wala. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para iligtas tayong dalawa. Agad siyang pinigilan ni Madeline sa pagsasalita bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi. Huwag na huwag ka nang magsasalita ng kahit ano. Wala na bang kwenta ang kanyang buhay dahil kaibigan ko lang siya? Ako, naramdaman ni Colin na wala siyang magawa nang marealize niya kung ano ang naramdaman ni Madeline. Roar! Dito na niya narinig ang isang dragon na malapit sa kanila habang nagsasalita. Agad na nanginig at nagpanik ang dalawa nang marinig nila iyon. Mahabang panahon na ang nakalipas kaya siguradong napatay na si Daryl ng dragon na kanilang nakita. Nakita ng nanginginig na magpinsan ang unti-unting paglapit ng napakalaking imahe ng dragon na nagmula sa malayo. Nakita rin nila ang isang imaheng nakatayo sa ulo ng dragon na mayroong matapang na itsura ng mukha na para bang walang kahit na sinong makakahadlang sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Ano, hindi pa, siya patay. Parehong nagulat sina Colin at Madeline sa kanilang nakita. Nagawa pa nitong tumayo sa ulo ng dragon. Paano niya ito nagawa? Masyado itong kahanga-hanga. Si Madeline ang unang nagising sa katotohanan habang tumatayo at sumisigaw sa sobrang surpresa at tuwa na kanyang nararamdaman. Daryl, ligtas ka. Natutuwa ako nang makita kitang ligtas. Inakala niyang napatay si Daryl ng dragon kaya nalungkot siya ng husto kanina. Pero agad itong napalitan ng matinding tuwa nang makita niyang ligtas ito ngayon. Habang sumisimangot naman ang pinsan niyang si Colin. Buwisit. Hindi pa ba patay ang lalaking ito? Ano bang problema ng isang ito? Sinagot naman ng ngiti ni Daryl ang pag-aalalang ipinakita sa kanya ni Madeline. Paanong may mangyayari na hindi masama sa akin? Dito na nagmukhang na-curious si Madeline habang sinasabi na, ano ba talaga ang nangyayari? Paano mo nagawang mapaamo ang dragon na ito? Hindi pa rin naiwasang tingnan ng nag-iingat na si Madeline ang dragon habang nagsasalita. Nakipag-usap ako sa dragon na ito, sinabi ko na masyadong makapal ang aking balat kaya hindi masarap ang pagkain sa aking katawan, nakangiti namang isinagot ni Daryl. Kabanata 3379. Ano, agad namang nanginig ang nagulat na si Madeline nang marinig niya ang isinagot sa kanya ni Daryl. Pagkatapos ng ilang segundo ay hindi makapaniwala itong sumagot ng, ikaw, nagawa mong makipag-usap sa dragon na iyan. Ilang libong taon nang kilala ang mga dragon bilang pinakamalalakas na nilalang sa mundo kaya wala nang magagawa pa ang mga tao kundi tumangala sa mga ito. Kaya namangha ng gusto si Madeline nang malaman niya na nagawang makipag-usap ni Daryl sa isang dragon. Siyempre naman, paano ko magagawang tumayo sa ulo nito kung hindi? Ngiti ni Daryl. Gusto niya sanang sabihin kay Madeline ang katotohanan pero hindi niya pa rin napigilan ang kanyang sarili na biruin ito nang makita niya ang na-curious nitong tingin. Oy, dalhin mo na ito sa malayo ngayong nagagawa mo palang makipag-usap sa dragon na iyan. Huwag ka nang tumambay pa rito. Sigaw ni Colin kay Daryl matapos nitong magising sa katotohanan. Mas maigi kung mananatiling tahimik si Colin. Agad na nagalit si Daryl ng gusto noong marinig niya itong magsalita. Walang awang ginamit ni Colin ang mga bato para ikulong si Daryl kasama ang dragon para lang iligtas ang kanyang sarili. Dinala ko talaga siya rito para maghanap ng pagkain kaya paano ko siya magagawang iwanan? Sinabi ni Daryl kay Colin habang iniiling ang kanyang ulo. Dito na kumabog ng husto ang dibdib ni Colin habang sumasagot ng, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam naman itong hindi pinansin ni Daryl, simple lang. Isa sa inyong dalawa ang magiging pagkain ng dragon na ito. Magkaibigan kami ni MS. Madeline kaya maaari na natin siyang alisin sa pinagpipilian. Kaya ikaw na ang magiging pagkain ng dragon ito. Ano,
Nagblanko ang isip ni Colin habang nagugulat sa kanyang mga naririnig. Hindi ba't sinabi mo na may kakayahan kang makipag-usap sa dragon na iyan? Tulungan mo akong magmakaawa sa kanya. Sigaw nito gamit ang nanginginig niyang boses. At bakit ko naman gagawin ito? Walang pakialam ng ngiti ni Daryl. Ikinulong mo ako sa mga bato kasama ng dragon para lang makatakas ka rito. Pero ngayon ay nagawa mo pa ring humingi sa akin ng tulong ngayong ikaw na ang nasa panganib. Paano ito naging posible para sa iyo? Isip ni Daryl habang ipinapakita ang mataas niyang ngiti. Hindi ba't isa kang uri ng taong nagtatanglay ng maraming kakayahan? Ikaw na ang makipag-usap sa dragang ito. Malay mo, baka maawa pa ito sa iyo. Biro ni Daryl kay Colin. Dito na napalunok ang niyak na si Colin. Paano ko naman magagawang kausapin ang dragon na iyan? Samantala, hindi na napigilan pa ni Madeline ang kanyang sarili. Daryl, ikaw, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo na magmakaawa sa dragon? Pakiusap, sabihan mo ito na huwag kainin ang aking pinsan. Sabi ni Madeline habang napapakagat sa kanyang labi. Walang pag-aalinlangan namang iniling ni Daryl ang kanyang ulo gaya ng kanilang inaasahan. Pasensya na pero iniwan niya ako ng walang pag-aalinlangan kanina kaya wala na akong pakialam sa kaligtasan nito ngayon. Dito na biglang nabahala ng husto si Madeline habang nagmamakaawa muli kay Daryl. Alam kong mali ang ginawa ng pinsan ko, Daryl. Hindi kanya dapat iniwan. Kaya ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa niya. Kahit na walang awa si Colin, hindi pa rin ito karapat-dapat na mamatay. Dito na itiniklap ni Daryl ang kanyang mga braso habang walang pakiala, na nakatayo sa ulo ng dragon nang hindi sumasagot kay Madeline. Buwisit. Dito na nabahala at nagalit ng husto si Colin. Huwag ka nang magmakaawa sa kanya, pinsan. Tingnan mo nga ang nagmamalaki nitong mukha. Kung kaya niyang makipag-usap sa dragon na iyan, kaya ko rin. Sabi nito kay Madeline. Dito na siya naghandang maglakad palapit sa dragon para kausapin ito. Pero agad siyang pinigilan ni Madeline habang gumagawa ng ilang hakbang paaban. Nahihibang ka na ba, pinsan? Iniisip mo ba na ganito lang kadali kausapin ng mga dragon? Siguradong lulunukin ka pa rin nito sa sandaling makalapit ka sa kanya. Nababahala at nagagalit na sinabi ni Madeline. Nang inig naman si Colin nang marinig niya si Madeline. Dito na siya nalinawan at nagpanik sa sitwasyon. Tama nga si Madeline. Isang nakakatakot at dambuhalang dragon ang kanyang kalaban. Kaya paano niya magagawang makipag-usap dito? Pero paano pa rin ito nagawa ni Daryl? Nabahala ng husto si Madeline habang naiiyak na sinasabing, pakiusap, Daryl. Maaari mo bang kausapin ang dragon na iyan para hindi nito kainin ang aking pinsan? Huwag mong hayaan na kainin nito siya. Pwede ba? Hindi naman natiis ni Daryl ang request ni Madeline kaya bahagya itong umiti habang sumasagot ng, sige. Pero kinakailangan mong maging sincere ngayong nanghihingi ka sa akin ng pabor, tama? Ano ang naiisip mo na pwede mong ibigay sa akin? Panipi, kahit na samobra na si Colin sa ginawa nito kanina, ayaw pa rin niya itong mamatay. Gusto niya lang itong turuan ng leksyon. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Naguguluhang isinagot ni Madeline. Huminga naman ng malalim si Daryl habang sinasabi na, sige ganito na lang. Tawagin mo akong hubby para matulungan ko siyang makiusap sa dragon. Kabanata 3380. Agad na namula ang magandang mukha ni Madeline habang nahihiyang napapakagat sa kanyang labi. Sinabi ni Daryl na tawagin ko siyang hubby, kahit na hindi ako ang pinakabatang babae sa isang prominenteng pamilya, ako pa rin ang anak ng tumatayong leader ng Bounty Alliance. Kaya natural lang na gumalang ang mga tao sa aking harapan, pero nagawa pa rin itong sabihan ako na tawagin siyang hubby, isip nito. Kasabay nito ang pagbabago sa itsura ni Colin habang hindi na mapigilan pa ang kanyang mga emosyon. Buwisit, anong sinabi mo? Sigaw niya. Paano nito magagawang tawagin ng ibang tao bilang hubby kung siya ang pakakasalan nito sa hinaharap? Naging kalmado naman ang nasa post-uring si Daryl habang hinaharap ang galit ni Colin at walang pakialam na sumasagot ng, may karapatan ka ba talagang sumigaw sa akin, Colin? Sisigot na sana si Colin nang bigla. Niyang pigilan ang kanyang sarili matapos niyang maalala na nasa kamay ni Daryl ang kanyang buhay. Pero hindi pa rin tumigil sa pagliyab ang kanyang mga mata habang nakatingin ang mga ito kay Daryl. Agad namang humarap si Daryl kay Madeline para nakangiting sabihin na, Madeline. Okay lang naman kung ayaw mo akong tawagin bilang hubby.
Humanga si Daryl ng husto habang nagsasalita. Hindi lang kasi naging maganda si Madeline dahil nagkaroon din ito ng magandang katawan. Agad namang namula ang mukha ni Madeline sa ginagawang pagtingin ni Daryl habang napapakagat sa kanyang labi at bumubulong ng, "Sige, tatawagan na kitang hubby." Nang inig ng kaunti ang puso ni Madeline nang sabihin niya ito. Pero masyado pa ring mahina at mahinhin ang ginawa niyang pagsasalita kaya hindi ito maririnig ng kahit na sinong hindi nagtutuon ng atensyon sa kanyang mga sinasabi. Gulp! Naantig naman ang puso ni Daryl ang marinig ni Daryl ang pagtawag sa kanya ni Madeline bilang hubby. Pero inisip ni Daryl na hindi pa rin ito sapat. Kaya agad siyang lumiyad paabant mula sa kanyang kinatatayo ang ulo ng dragon habang nakangiting sinasabi na, "Ano ang sinabi mo, Madeline? Hindi kita marinig." Kasabay nito ang nananadyang pagtingin ni Daryl kay Colin. Dito na halos sumabog si Colin sa galit. Siguradong nananodya na ang isang ito. Samantala, napahiya at nagalit naman sa kanyang narinig si Madeline. Sumusobra na si Daryl. Kinakailangan ba niyang gawin ito sa akin para lang iligtas niya ang buhay ng aking pinsan? Napakagat na lang ng gusto sa kanyang mga labi si Madeline hanggang sa malapit na itong magdugo. At pagkatapos ay muli itong sumigaw ng hubby. Agad nitong iniyuko ang maganda niyang mukha habang sumisigaw ng malakas. Nakilala si Madeline bilang isang babaeng puno ng pride kaya agad siyang nakaramdam ng matinding hiya nang tawagin niya si Daryl bilang hubby ng 2 beses. Dito na naisip ni Daryl na tama na ang ginawa ni Madeline. Magaling, nakangiting tango ni Daryl. Dahil nakita kong sincere ka sa iyong pakiusap, tutulungan ko ang pinsan mong magmakaawa sa dragon. Walang tigil namang tumanggaw si Madeline habang sumasagot ng, "Maraming salamat, Daryl." Nagmukhang maga at naiinis ang itsura ni Colin sa mga sandaling ito. Noong una ay inisip niya na magagawa niyang protektahan ang kanyang pinsan, pero mukhang siya pala ang mangangailangan sa tulong nito. Nagawa ng kanyang pinsan na tawaging hubby ang isang tao na hindi niya kano-ano. Siguradong ganito rin ang mararamdaman ng kahit na sinong lalaki sa sandaling malagay sila sa sitwasyong iyon. Napansin ni Daryl ang itsura ni Colin habang ngumingiti sa kanyang sarili. "Colin, nagawa kong iligtas ang iyong buhay kapalit ng kahihiyan ng iyong pinsan, pero ginalit mo ako ng husto sa ginawa mo kaya kinakailangan mo ring humingi ng tawad sa akin. Magmamakaawa ako sa dragon sa sandaling humingi ka ng tawad sa akin." Ito na ang hangganan ng pasensya ni Colin kaya galit na itong sumigaw ng, "Hoy, bata! Sumusobra ka na ah." Agad na natigil sa pagngiti si Daryl habang sumisanggal na sumasagot ng, "Sinasabi mo bang sumusobra na ako? Ikinulong mo ako sa kuwebang iyon kanina. Dito pa lang ay ipinakita mo na gusto mo akong mapatay ng dambuhalang dragon para lang magkaroon ka sapat na oras para makatakas. Sinasabi ko sa iyo na nagpapasensya pa ako ngayong hindi pa kita nagagawang labanan sa puntong ito." Ikaw, namula ng gusto si Colin dahil gusto pa nitong sumagot pero wala pa rin siyang maisagot na kahit ano sa mga sinabi ni Daryl. "Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad sa kanya, pinsan? Ikaw din naman ang may kasalanan kaya dapat lang na humingi ka ng tawad kay Daryl." Nababahalang sinabi ni Madeline. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.